Tandaan po natin, mga kalahing kayo manggi, kapwa ko soberanong mga mamayang Pilipino at lalo't higit ang kapwa ko na sa hanay ng 99.9% sa puweras. Ulit ko, tandaan po natin. Dapat, kapag ang isang kakandidato, lalo na't pagka-pangulo, ano po, bago magpatugat-tugan tumakbo, nakikita niya na, kitang-kita niya na ang ugat ng samot-saring kanser sa ating lipunan at meron na siyang ihahaing solusyon. In fairness, dito po sa nakaraang presidential interview ni Jessica o Binibining Jessica Soho, ito ang una at pinakamakabuluhang tanong. Ano ang problema ng bansa, bayan at sambayanan, at ano ang konkretong solusyon o plataforma na meron ka? Malinaw po, malinaw na malinaw para sa akin na kung hindi mo alam ang problema ng bayan at sambayanan, paano mo mailalapag ang solusyon? Paano mo mahahanap ang solusyon kung hindi mo alam ang problema? Pero, bago ang aking sentido komon sa usapin yan, sa napakamahalagang usapin yan, ng bayan at sambayanan, lahat po kayo na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, na tiyak naman kapakipakinabang sa bayan at sambayanan, sa isip, sa salita at sa gawa, subscribe na. Like nyo na rin, pinakamalaking thumbs up po ninyo. At syempre, pakishare. Pakishare sa ating mga kaibigan o sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kahit ng mga kalaban. Nang sa ganon, alam nila ang ating advokasya na advokasya para sa lahat. Pakipindot na rin po yung subscribe button para updated kayo sa bawat pagla-live po natin o kaya pag-update ng mga video po natin. So, ang sagot ni Senador Pampilo Ping Lacson doon po sa tanong, kahindik-hindik, ano ang nakikita niyong problema sa bayan at sambayan ng Pilipino at anong solusyon? Ang sabi ni Senador P, tumigil daw tayong mangarap. Tumigil nga ba tayo? Kaya tayo daw po ay dreamless, hopeless, helpless. Sandali muna. Tumbukin natin. Ano ba yung pangarap na pinapangarap? Hindi lamang natin, kung di pa, nung pa. Pangarap na ito ng ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyang panahon. Pangarap Pinoy, ligtas at maunlad na buhay para sa lahat, hindi lamang para sa iilang mga naghahari-harian. So, tumigil ba tayo sa ganong pangarap? Hindi po. Medyo tumigil lang tayo doon sa people power na EDSA people power. Nagkaroon na daw ng people power fatigue. Nga ba? Hindi ako din naniniwala dyan. Ano po? Hindi po tayo naniniwala dyan. Kaya ating po isinusulong ngayon. Kumbaga rebellion noon, Juro Revolution naman ngayon.
Yung pong rebellion na nangyari, ginawa ni na Gat Andres Bonifacio noon. Eh, siyempre, ang pinaka-motivating factor ni Gat Andres Bonifacio, yung pong noli me tangere at el filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Gat Jose Rizal. Wala pa silang ibang way noon eh. Wala, yun lang po kung tanging paraan para magkaroon po ng demokrasya sa bansa, para magkaroon po ng kalayaan. By the way, may apat ho apat na, ano bang tawag nun? Palapag for freedoms of man. My boy, quiet please. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from want. Dapat walang naghihirap. Yun yung freedom from want. Pero pag nakikita natin na yung iilan ay nanggigitata sa nakaw na yaman, pagkatapos sa sandamakmak ay naghihirap, wala pa tayong kalayaan. Ha? Pag nakikita natin na tatakot tayo lumabas sa ating mga bahay pagdating ng gabi o kahit na tanghalin tapat, natatakot tayong ma-hold up, ma-snatch, o maakyat bahay, natatakot tayong kamkamin ng ating mga lupain. Wala tayong freedom from fear. Freedom from religion. Hindi man nila kailangang puwersahin yan, kunin eh. Freedom of speech. Pwede na mahayaan nila tayong magsalita. Sige, gumawa lang kayo ng gumawa dyan. Mapakialam ko sa inyo. Hanggat nasa akin ang armas, nasa akin ang mga sundalo at nagagawa ko silang mga private army, ganun din ang mga pulis at mga NBI, pakialam ko sa sasabihin ninyo. Parang yung nangyari noon sa France. I am the state. Sabi nung kanong hari doon, wala Diyos, napugutan ng ulo. Opo. And so, ang rebellion noon ay bukod tanging pamamaraan para makamta ng kalayaan. Eh ngayon, meron na tayong kalayaan, bagaman ito ay peke na kalayaan. Dahil sa mga nabanggit ko ng kadahilanan, pero kahit papano, meron pa rin tayong kalayaan. No, ha? Kalayaan, kahit papano. At kaya po natin isulong ang makabuluhang advokasya, juror advocacy, patas na hustisya para sa lahat. Para matuldukan ang pamamayagpag ng iilang, ang iilang mga salot na kurakot sa gobyerno, powered by hukuman, trial by palakasan. Ang sabi pa ni Senador Lacson, gobyerno ang problema, gobyerno din ang solusyon. Teka muna kulang hindi tumbok Kasi pag sinabi mong gobyerno, buong gobyerno. No po, hindi naman yun ang buong gobyerno ng ating problema Hindi ho. May checks and balances sa gobyerno. At yan sa pamamagitan ng executive branch, legislative branch, at judicial branch. And so, dapat hindi maaaring magsabuatan yung tatlong sangay na yun. Pero, bagaman ganun nga ang nakasaad sa ating saligang batas, abay, malinaw naman on the ground sa realidad na pwede talaga silang magsabuatan. Sa tunay na demokrasya kung saan ang hudikatura ay pugad ng mga mamayan bilang mga huwes, hukom o mga juror, no way na makakasabwat ng ehekutibo ang judicial branch. Kasi para niya magawa yun, kailangan kasabwat niya ang 100 plus million Filipinos na nagiging hukom, randomly selected. Hindi po ito mga permanente sa trabaho. Per case basis lang. At isang beses lang pwedeng, or at least isang beses lang, pwede na magpa-excuse pag na-raffle, lumabas ulit sa raffle ng ganun pangalan. Di po ba? So, malapong mangyari na makakasabwat ng ehekutibo kasi, tumbukin natin, ang kumakasabwat, ang promotor ng sabwatan sa 3 branches of government ay yung
executive branch. Bakit? Hawak niya ang pulis, hawak niya ang NBI, hawak niya ang sundalo. Pwede pa siya magtayo ng sarili ng private army at hindi pa pwede pakialaman ng pulis yung kanyang private army. Hindi ko naman sinasabing ginagawa sa ngayon yan. Ang sinasabi ko lang, posible, 101%. Ano po? So sa jury justice system, wala yan. Wala sa equation yung sabwatan. Hindi naman po pwedeng ang mamumuno sa sabwatan ay ang legislative. Wala silang sapat na poder, wala silang sapat na kwarta, hindi nila hawak ang pulis at sundalo, NBI, pati KAFGO. Ganon din ang judiciary. Nakita nyo naman nung pinagbantaan. At ito, hindi ko gawa-gawa ito. Mismong sa bibig ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte nanggaling. Subukan nyo anya na ibasura ang aking martial law sa buong Mindanao. Bakit? Sino magpapatupad ng inyong order? May pulis ba kayo? May militar ba kayo? There you go. Straight from the horse's mouth. Ika nga, no ha? And so, sa tumbukang usapan, hindi tama ang sinasabi ni Senador Ping Lacson na yung buong gobyerno ang may problema. Yung judicial branch lang. No po? Amendahan ang Bill of Rights. Alisin sa mga hukom at mga justices ang pagpasya. O mga hukom na lang. Kasi sa jury justice system, ang desisyon ng trial jury, final and executory na po yun. Hindi na kailangan, hindi pwedeng baliktarin iyon ng kahit Korte Suprema. Kung may pangangailangan, halimbawa, merong mga bagong mga ebidensya na natuklasan, ang maaari lamang ipag-utos ng Korte Suprema or Court of Appeal ay buksan muli o magkaroon ng panibagong pagliliti sa hukuman trial by jury, na para bagang wala pang nangyari. At isama yung mga ebidensya na hindi na isama doon sa nakaraang trial jury. Ganun naman po kasimple at ganun ka tumpak. Sinasabi natin na hindi kayang manipulahin o sindikatuin ng kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno ang hukuman trial by jury. So makakamtan ng patas na hustisya para sa lahat, matutuldukan ang pamamayagpag ng mga salot na kurakot, ergo, ligtas at mga milyonaryo. Kung magiging ligtas at magiging mga milyonaryo, lahat ng Pilipino. Ay sabi ni BP Lenny, hindi tayo natuto sa ating pagkakamali. Inuulit-ulit pa rin natin yung pagkakamali. Teka, sino bang hindi natuto? Kami po bang ang asambay ng Pilipino o yung mga iniluluklok sa gobyerno? At ano ang dapat nila matutunan? Hindi rin tinumbok. Dapat lagi may tumbok tayo, po. Kasi pagka walang tumbok, walang kwentang argumento yan. Diba? Tumbukan. Walang paikutan, no spin zone. Value system. Value system. Doon daw sa edukasyon. Sa education branch. Minsan may nakausap akong teacher doon sa Don Alejandro Roses. Parang na rin yun kumbaga mga cream of the crop na rin ang mga estudyante doon. Bago ka matanggap doon, kailangan mataas ang iyong grado. So sabi ng teacher sa akin, alam mo, Mr. Kilatis, ang problema sa ating educational system, kung tag-araw ang itinuturo sa mga bata sa loob ng paaralan, paglabas nila tag-ulan. Meaning, pag tinuruan mo ng kabutihan, kagandahang asal, ito anak ang dapat ninyong gawin. Ang panglalamang sa kapwa ay gawaing masama. Diba? Values paglabas ng mga bata sa lansangan,
O, nakakita sila ng nagtitinda ng dyaryo, naispatan nila yung headline. O, nakapanood sila ng TV, balita. Abay, malinaw naman. O, na makikita nila na ang panglalamang sa kapwa ay gawaing tiba-tiba. Ay, so yun ang nagiging ina-adapt. Madalas, na panuntunan. Eh, bakit ka magpapakatino? Pag napasok ka sa gobyerno, bakit matino ang gagawin mo? Eh, di ba? Hindi ka makakakwarta eh. Pag-iinitan ka pa. Kung ikaw ay ordinaryo empleyado at may nakita kang mali na ginagawa sa iyong tanggapan at sisitahin mo, Brad, sis, mali yan eh, di ba? Bakit tayo tatanggap ng suhol? Bakit natin pinahihirapan ang mga taong may pangangailangan ng building permit, business permit, sanitary permit, at kung ano-ano pang permit, no ha? Bakit natin pinahihirapan? Para mapilitan silang manuhol, maglagay at ipapabilis ang proseso. Mali yan, huwag natin gawin yan. Aba, malamang, bukas makalawa, tanggal ka na. Kasi bakit? I-order ni boss eh. Meron tayong kota eh. Diba? Bawat counter dyan may kota. Araw-araw, ganito, ganito. Pag hindi natin ginawa to, tanggal tayo sa trabaho. Eh, haba ng pila ng mga aplikante na gustong pumalit sa atin. Gusto ba natin mangyari sa buhay natin yon? Paano natin mapapakain ang ating mga pamilya ng kwarta na galing sa pangungurakot? Galing sa panunuhol. Diba? O kaya nakikita ng ating kabataan, imbis na ang panglalamang sa kapwa ay gawaing masama, nagiging ang panglalamang sa kapwa ay gawaing tiba-tiba. So yan ang kanila sinusunod. No? Yung maling gawain, yun yung normal. Ang matino sa gobyerno walang puwang kasi yun ang mga abnormal. Nakita nyo na. At anong dahilan? Hindi nga sila napapanagot eh. Di ba? Matino ka empleyado. May nakikita ka anomalya. Eh siyempre, maalala mo, lalo't bago ka pa lang, yung sinumpaan tungkulin, yung mga panunumpa ng kawani. At ang pang-apat at pang-limang bilang doon ay nagsasabi na ako po'y magsasalita pag ako'y nakikitang katiwalian na nangyayari sa departamento aking pinaglilingkuran o opisina o instrumentalidad ng gobyerno. Diba? Eh pag tinupad mo yung sinumpaan mong tungkulin, nako, lagot ka. Tanggal ka sa serbisyo. Pag minalas-malas ka pa, makakasuhan ka. Pag minalas-malas ka pa rin, matutukhang ka. Pag minalas-malas ka lalo, madadamay ang buong mong pamilya. Ganun eh. Ganun ang kalakaran eh. Pero sa jury justice system, walang ganyang factor. Kasi kung ikaw matino na empleyado, hindi mo kailangan sumanita o magsalita doon sa opisina mo, tahimik ka na lang, kunin mo lang yung mga ebidensya. O kahit kwento lang. Padala mo doon sa grand jury. Meron silang box sa mga halls of justice eh. Kasi bawat halls of justice, dapat may kahit na isang, pinakawalang-wala, isang grand jury. Ito po yung kumikilatis kung may probable cause ang reklamo. Ay so, pag nakita nila yung reklamong ganon, pwede silang magpadala ng espiya. Magpanggap, i-interrupt nila ngayon. No, ha? At kapag nahuli, ang magpapasya, mga ordinaryong mga mamayan, yung mga grand jury, 23, 12 to indict, at least 12 para i-indict yung inireklamo. Ito po ay hindi mga permanenteng empleyado, no? At ang boss nila, sarili nila, individually. Wala po silang, meron silang team leader, foreman, kung tawagin, pero presiding officer lang po yun. Di ba? Hindi po boss nila yon. So, bawat isa sa kanila, ang kanilang boss talaga lang ay yung kanilang mga sariling konsensya. Di ba? Kung ikaw may ilagay doon, iba, anong pananaigin mo? Hindi ka naman din basta-basta malalapitan para suhulan. At para magtagumpay, dapat at least
12 sa 23 grand juror ang susuhulan niya. Pero, mahahalata siya ng mga kasama niya, yung mga nasusuhulan. Maaari din yung paimbestigahan at mata-trial by jury din at makukulong. Matindi ang parusa po yan. Di po ba? Ngayon, yan ang sinasabi po natin na ito pong value system pala yung pinag-usapan natin ay sa kasalukuyan, masasabi natin kahit na magaling yung nagtuturo ng mga teachers, mga values formation, wala din magagawa Diba? Kasi paglabas mo sa lansangan, pag hindi ka kawatan, napasok ka sa gobyerno, ay wala kang puwang doon sa gobyerno. Hindi ka, kumbaga, hindi ka pa pwedeng masama doon sa kung tawagin nila ay mga team player. Team player. Yung mga magagaling kung paano pagnakawan ng mga mamayan. Yun yung team nila. Ano po? Ngayon, sinasabi pa rin ni Robredo na may problema din ang ating educational system. Again, hindi niya naman tinutumbok kung anong problema sa educational system. Talaga may problema unang-una. Yung pong ating mga kinder pa lang, bagong pasok pa lang sa eskwelahan, yung utak ng bata talaga pinipwersa na nila sa kung ano-anong mga pang-college na leksyon. Mali yun. Dapat gayahin natin ng Japan. Gawin natin modelo sa Japan. Ang talagang, kasama na doon yung value formation, kasi yung bata, para computer ito Computer, na wala pang kalaman-laman, ang bilis ng absorption. Siyempre, pati retrieval. Pag napuno na daw yung utak natin, medyo may kahirapan na tayo i-retrieve anumang naka-store sa ating utak. So, dapat ang bata, o yung mga Hapon, ang ginagawa nila, ay hinuhubog nila ang pagkatao ng bata, pagkabata ng bata, doon sa mga values na dapat taglay niya. At ano yun? Pakikipagkapwa-tao. Kung paano tumulong sa lahat ng sitwasyon, kahit may kalamidad. Yung nagtitinda ng lugaw sa Japan, wasak na yung kanyang bahay, pero nandun pa yung mga gamit niya, meron pa rin materials, naglugaw pa rin siya, pero hindi niya nagtinitinda, libre na lang. Pakikipagkapwa-tao. Be your brothers or sisters keeper. Yan naman ang turo ng Panginoon, hindi po ba? Magagawa natin yan kung may jury justice system. Paano natin ngayon yung ipagtatanggol ang isang inaakusan ng mali kung hindi naman tayo ang mga na kumikilatis na mga ebidensya, testimonya para sampahan siya o hindi, huwag sampahan ng kaso. Pero kung tayo po ay mga grand juror, kalasag tayo ng mga pinagbibintangan ng gobyerno na walang kapararakan. At hindi lamang yun, hindi lamang tayo kalasag. Tabak din tayo ni Damocles para naman yung mga gumagawa ng katiwalian, nagnanakaw, nangungurat at masasampahan ng kaso. Halimbawa, nag-imbestiga sa Napoles case, corruption, nag-imbestiga sa PhilHealth. Meron na bang nakakasuhan? Siguro meron na, ilan. Meron na bang nahuhusgahan? Wala pa. Pero sa trial by jury, unang-una, yung mga grand jurors, ay hindi po pwedeng kasabwatin, manduhan, hawakan sa ilong, sa leeg, ng kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno. Independent po sila. In fact, mga hindi nga sila kilala Diba? In fact, yung mga inaakusahan, hindi nila iniimbitahan na magpaliwanag na. Hindi. Kinikilates lang ng ebidensya para magdesisyon kung may probable cause o wala. Ito kumbaga, reason to believe lang Diba? Siyempre, hindi naman po pwede sabihin yan na yan ay undemocratic sapagkat ang akusado naman ay may pagkakataon. Diba? Na ipagtanggol ang kanya sarili. Bakit ka mo? Pag indicted na siya, patatawag siya. Doon sa husgado, sa korte. Ano ba tawag doon? Arraignment. Ito mga akusasyon laban sa'yo. How do you plead? Guilty or not guilty? Pag sinabi niya not guilty, okay, bibigyan siya ng 7 buwan.
7 buwan para paghandaan ng kanyang depensa. At syempre, ganun din yung prosecutor. 7 buwan na lalong mangalap ng mga ebidensya itong mga prosecutor, lumalabas sa kanilang mga hawla, nag-iimbestiga, nangangalap na iba pa mga ebidensya. Ha? At pagkatapos ng 7 buwan na yon, itatakda na ang trial. Doon pa lamang kikilatisin at bubuin ang 12-man trial jury. Ang kikilatis ay yung abogado na magkabilang kampo. Plus yung judge. Patas. Ang hinahanap nila, walang killing sa kahit aling partido sa kaso. Sapagkat lahat ng tao naman may killing eh. Diba, maaaring ka mag-anak mo yung akusado, o maaaring kapatid mo, o maaaring nabigyan ka ng utang na yan na loob, maaaring kabit mo, boyfriend mo. So, bias ka ng timano doon. So, yung mga yon, ini-excuse na nila. Diba? Kasi, syempre, hindi mo na ma-expect na magdidesisyon siya ng patas. May bias eh. Hindi po ba? So, bukod dyan sa value formation sa kabataan, no po, ito pong ating educational system, may kulang din po talaga eh. Bakit kanyo? No? Hindi na ituturo sa mga bata ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Ha? Pati kung ano yung mga karapatan na dapat demandable, di po na ituturo ng gusto sa paaralan. Wala po akong nakasalubong na teacher na tinuruan tayo na ang puso, esensya. Dalawa pala, esensya. Puso, esensya at pundasyon ng demokrasya, karapatan ng mga mamayan na maging huwes o hukom o juror sa trial by jury ng mga soberanong mga mamayan. Randomly selected. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat. Hindi po tinuturo sa atin yan. Bakit? Bakit nila tinatago? Sapagkat kung may jury justice system sa ating bansa, hindi mamamayagpag ang mga salot na kurakot. Ganun lang kasimple yun. Ano po? Don't take my word for it. I-research nyo. America, Australia, Canada, Germany, Hong Kong, South Korea, Japan, France, ano pa? The Netherlands, Denmark, at lahat, mga 25% no, ng mga bansa sa buong daigdig may trial by jury. At sa lahat ng bansa na may trial by jury, hayahayang buhay ng mga mamamayan. Mauunlad sila. Mauunlad ang bansa nila. Walang rebellion. Ay, sino pa magre-rebelde kung mauunlad ang buhay ng mga mamamayan? Di ba ba? Wala na magre-rebelde. Wala na ring milyon-milyon OFWs. At mababawasan ng todo-todo no, ang kriminalidad. And so far, kung sa ating tinulatis, Lacson Robredo, puro motherhood statement. Ang nakikita lamang nila ay yung mga bunga at mga byproducts. Pero yung ugat ng problema, alam nila may problema sa korupsyon eh. No, ha? Pero hindi na natutumbok yung ugat. No, ha? Ano ba ugat? Diba? Kaya hindi nila nakikita yung solusyon. Ang sabi ni Pacquiao, Senador Emmanuel Manny Pacquiao, man of destiny, ang pambansang kamao, minsan matigas ulo natin eh. Ha? Hindi sumusunod sa batas. Di nga, gaano ba kadalas ang minsan na yan? At sinong natin? Yung bang mga mamamayan? Ha? Ang mga pribadong mga mamamayan o yung mga nailuklok sa gobyerno? Ganyan eh. Ha? Yung mga nailuluklok natin sa gobyerno, ang hindi masunurin sa batas, ha? Sumunod tayo sa gobyerno, ano? Alam nyo, ito pong gobyerno natin, ha? Para lang mas malinaw sa atin, diba? Demokrasya, diba? So, democracy is government of the people, by the people, for the people. Na ang ibig lamang sabihin sa simpleng salita, dapat doon sa 5 pillars of justice, nandun yung people nangunguna. Community, siyempre, diba?
self-explanatory na. Komunidad ang nagsusumbong sa kinaukulan, nilang nagsusumbong kung kayang huliin na nila, citizens arrest, ang mga ungas, na pribadong individual o yung mga nakaluklok sa gobyerno. Hindi natin ginagawa ngayon yan. Bakit? Natatakot ang mga mamayan Dahil sila pa mapapahamak, sila pa nabibiltahan, sila pa makukulong pag sila ay nagsusumbong. Pag minalas-malas pa, tigok sila. Law enforcement. Di lamang po ang law enforcers dito, yung mga pulis. Lalo na yung mga mamamayan. Kasi ubod ang dami ang mga mamamayan By the millions. Samantala itong ating mga law enforcers, ilan lang yun? Wala pa 300,000 siguro. Palagay mo na 500,000 all in all. Sama mo na dyan yung KAFCO. Baka wala pang 500,000. No? So, force multiplier dapat ang mga mamayan. Hindi po ba? Ang pulis nga dyan, pagka na-outnumbered siya, pwede niya i-deputize ang kahit na sino. O kahit na huwag niya na-i-deputize. Obligasyon ng mga mamayan na tumulong sa otoridad. Po, pagkaya lang nila, masawata ang krimen. At syempre, kung nandun sila sa gobyerno, obligasyon nila isumbong ang mga tiwali sa ahensya na kanilang pinaglilingkuran. Nagagawa ba yan? Hindi. Hindi nagagawa yan. Bakit? Nabibiltan nila sila natatakot Pagdating naman sa prosecution, dalawang kwan yun Una, yung indictment ng grand jury, finding of probable cause, at syempre, pangalawa, yung dito na sa pag-prosecute na doon sa korte. So, finding of probable cause, nandun yung mga mamayan bilang mga grand jurors. Pagdating sa korte na ang kaso, bilang mga huwes na, sila na huhusga. Sila ang makikinig, titimbang, kikilatis ng mga ebidensya at mga testimonya at magpapasya gamit ng sentido komun ng pagkaraniwang tao. Kung sino nagsisinungaling, yung bang nag-aakusa o yung akusado. Kaya hindi kailangan dito ang malalim na kaalaman sa batas o lawak o tayog ng pinag-aralan. Sentido komun lang ng pagkaraniwang tao. Kasi ang trabaho lang ng juror, hindi alamin kung ano yung batas, kung di timbangin kung sino sinungaling ang nag-aakusa o yung akusado. At pagdating, ayun na ngayon, sa korte na yun, no? So pagdating sa panglimang pelar, ano ba yung kulungan. Pag nakakulong na yung convicted, di ba? Nakakulong na. Siyempre, tatapos dun yung kwento. Ito mga grand juror, isa sa mga obligasyon nila, inspection periodically o as the need arises, pag may nagsumbong sa kanila, may nagparating, na may kagaguhan na nangyayari sa kulungan. Ano yung mga ginagawa niya kadalasan sa kulungan? Tinatarahan yung mga preso. Yung dalaw, may bayad, yung tent ng, conjugal room o tent, may bayad. At yung budget nila sa pagkain, may budget galing sa Bureau of Jail Management, may budget galing sa local government. Kurakotable funds po yun. Nagdoble-doble na Pagkatapos, pagka ibinabayad pa nila sa kanila mga kontraktor, may kaltas pa. Pinakontrata nila, pinakatering nila yung pagkain. May anomalya. At siyempre, yung pang-maintenance, pambayad sa kuryente, ang daming anomalya dyan sa kulungan. So yan ay isa sa mga sinisipat ng mga grand jurors. Sapagkat ang ating judicial system ay reformatory. Paano mo marireforma? Yung taong lumabag sa batas, naligaw ng landas, ako yung darat na niyang kulungan ay hindi conducive to reformation. Diba? Kumbaga, gubat ang darat na niya doon. Batas ng mga hayop ang umiiral. Hindi po ba? So kaya, sa lahat ng ito, lahat ng 5 pillars of justice, frontliner yan, tayong mga soberano, mga mamayan, na hindi nangyayari sa ating bansa dahil hindi naman tayo jury justice system Ang namamayagpag, ang masalot na kurakot.
Maging sa mga kulungan may korupsyon. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno may korupsyon. Sa business permit, building permit, may korupsyon. Di po ba? Sa COMELEC, may korupsyon. Na po, pahihirapan nila yung mga na kumukuha ng business permit para mapwersang manuhol. Pahihirapan ng mga kumakandidato ng COMELEC para mapwersang manuhol. Ay, iba talagang inuoperan. Kanya, maghanap ka ng abogado mo. Diyan lang sa palipaligid. Malapit lang dito. May law office dyan. Law office din yun ng mga abogado sa COMELEC. No? Doon ka kumuha ng abogado. Medyo may kamahalan lang ang attorney's fee. No, ha? Siyempre, kasama na sa attorney's fee. Yung isusuhol sa COMELEC para accredited yung iyong party list, o masasama ka sa lineup ng mga senatoriables. Yan nakalakaran dyan eh. Sino ba ang papel? Si Rowena Guanzon. Subukan natin, one-on-one. Magdebate tayo sa Plaza Miranda. Kung hindi nangyayari yung ganyang kalakaran, kung hindi ganyan ang kalakaran sa COMELEC. Ang sabi ni Isko, marami itong patalastasan, nais ko. Naiskuhan tayo. No? At kung kinatisin, suriin mo mabuti ang mga patalastas ni Isko. Appeal to higher motive. No, ha? Higher motive. No? Para sa kabutihan daw. Pero, ito'y kung i-translate sa Tagalog, pang-uutuloy, pangguguloy. Galing ako sa hirap eh. Sanay ako sa hirap. Scalable ang aking mga proyekto sa Maynila. Teka muna. Teka muna. Teka muna. Una niya sinasabi, kumbaga dalawang o pasa-pasa daw, politika sa bansa. Dalawang pamilya lang daw nag-aaway dito. Naglalaban-laban tuwing halalan. Alam po natin kung sino tinutukoy. Marcos Aquino. Aquino Marcos. Hindi po ba? Hindi dapat yun ang politika eh. Na, tama din naman siya. Ayaw din niya sa political dynasty. Kumbaga, teka muna. Political dynasty per se is not nasty. Hindi naman masama ang political dynasty. Ang masama, yung bunga ng political dynasty. Ano yon? Yung mga salot na kurakot para pagtakpan yung iniwanang korupsyon ng kanilang hahalin. Diba? Nangurakot si Kuya. Si Bunso ngayon ng mayor. Pagtakpan niya yun. Hindi niya. Ganun din si Isko eh. Wala naman siya balak pa imbestigahan ang mga korupsyon na naganap sa Duterte administration. In fact, pagpapatuloy niya pati nga raw yung build. Di ba? Ang build, di ba sama? Pero teka muna. Una, siguraduhin natin, bottoms up. Ano ba mas kailangan ngayon dito? Mass housing. Di ba? Teka muna, mass housing sa local government naka-assign yan eh. Alinsunod sa local government code. Although, pwede din naman na magbigay ang national government o mag-appropriate para sa National Housing Program. Pero, ang tanong dyan, yan bang pondo para sa national housing hindi nakukurakot? Maraming pumalakpak natutuwa dahil naisabatas na daw yung 4Ps. Ito pong ating mga nasa ibaba ng antas ng pamumuhay. Mayroon na silang ayuda. Pero teka muna, ilang porsyento ba sa pondo para sa 4Ps ang nakukurakot? Halos 100 bilyon yan taon-taon. Ilan ang nakukurakot dyan? Ilang bilyon ang nakukurakot dyan? Aba? Sa tansya ko lang naman yun. Wala pang 20% napupunta sa mga beneficiaryo eh. 80% na kukulimbat, nakukurakot. So, first things first, bago tayo mag-isip ng magandang proyekto, siguraduhin muna natin na huwag makukurakot yung pondo. Kaya first things first, justice change. Hanggat walang jury justice system sa ating bansa, naku po, hindi yan maampat-ampat ang korupsyon. Ang sabi nila, mas napag-usapan pa daw si BBM na tumanggi. Tumanggi sa presidential interview dahil sabi niya bias si binibining Jessica Soho.
Teka muna. Teka muna. Siya ba talaga ang may karapatan na magsabi kung bias o hindi si Miss Jessica Soho? Di ho eh. Dapat, yung mga botante, at dapat, ibato muna sa kanya yung tanong. Bago humusga ang mga botante kung bias ba yung tanong o hindi. Ito di pa nangyayari. Di ba? Ano tawag dyan? Kumbaga, prior restraint. Di ba? Hindi pa nga pumuputok yung kanyon. Sinasabi niya pumutok na yung kanyon eh. At, nulit ko, mga botante ang dapat magpasya kung bias o hindi. Ang mga tanong na ibabato sa kanya, kung bias o hindi, si Binibining Jessica Soho. Ang bias ay talagang ginawa na programa na ito ng ABS-CBN, no ha? Lalo na kung hanggang doon na lang. Sapagkat 5 presidentiable na nangunguna sa survey ang kanilang binigyan ng pagkakataon dito. Paano naman yung, paano yung iba pa? Paano yung iba pa? Di ba? Sabi nga sa Desiderata, speak your truth quietly and clearly and listen to others. Even to the dull and the ignorant, they too have their story. Ito po ibang mga presidentiable. Mas dapat nga nilang pagbigyan ito ng pagkakataon sapagkat hindi mga kilala, no ha? Dahil ang trabaho ng media, ipakilala sa mga botante ang mga kandidato. Di ba? So bias ang ginagawa ng ABS-CBN na ito. Ganun pa man, hindi, kumbaga, although talagang may responsibilidad din mga pribadong media naman talaga. Pero lalo tigit na may responsibilidad ay ang COMELEC. Ang COMELEC, kailan bigyan niya ng libreng time, space, at magpalabas ng bulletin para ipakilala ang lahat ng kandidato sa lahat ng posisyon sa buong bansa. Hindi ginagawa ng COMELEC yan. Pero sigurado ako, may pondo sila para riyan. Kasi mandated ito para sa kanila eh. Obligasyon nila ito eh. Saan napunta? Pondo. Diba? Ayan ang sinasabi ko eh. Ang sabwatan sa gobyerno, kasi isipin natin, imagine natin, ito pong industriya ng media, lang na sa panahon ng halalan, billion-billion po ito. Maraming kumikita dito. So, imbis na gamitin ng COMELEC yung kanilang poder, alinsunod sa batas, na obligahin itong mga media na bigyan ng libre espasyo. Pinababayaan na lang nila na bahala kayo dyan sa buhay nyo, singilin nyo ng mahal. Tanong, may porsyento kaya ang taga-COMELEC sa kinikita ng media industry tuwing halalan? Na dahilan para yung kanilang obligasyon na hindi nila tinutupad. At syempre, hindi nila tinutupad yan. Nawiwili sila, namimihasa. Sapagkat hindi naman sila napapanagot sa hukuman trial by palakasan eh. Yan ang problema. So, malinaw po, malinaw ang tunay na state of the nation. Malinaw na malinaw. At yan ay sa loob na mahaba ng panahon sa kasaysayan ng ating bayang Magiliw. Malinaw na namamayagpag ang mga salot na kurakot dahil sila ay powered by hukumang trial by palakasan. Hindi sila napapanagot. At alam ba ninyo, ito, hukumang trial by palakasan ay pamana pa ito ng Espanya. Sa mga, ang pagkakaalam, ang justice system natin ay pattern doon sa United States of America. Nagkakamali po kayo. Dahil sa Amerika, ang talagang mga hari doon, mga mamayan, dahil sila ang may karapatang humusga sa lahat ng korte bilang mga juror. Either grand juror or trial juror. So ano ang resulta? Dahil trial by palakasan ang meron tayo sa bansa. Sandamakmak ang naghihirap. Diba? Sandamakmak ang naghihirap. Dahil sa salot ng mga kurakot ito, powered by hukuman trial by palakasan.
Milyon-milyon ang OFWs nalalagay ang buhay sa balag ng alanganin, papariwara ang kanilang mga anak, at ang kanilang buhay mag-asawa nalalagay din sa balag ng alanganin. Ano po? At syempre, kung may jury justice system po tayo dito, pati yung kriminalidad, bababayan ng todo-todo. In fairness, doon sa nakaraang presidential interview, alam nilang lahat ang general problem. Korupsyon, korupsyon, korupsyon. Pero, wala silang tumbok. Hindi, merong isa doon may tumbok na konkretong solusyon. No? Konkretong solusyon. No? Merong isa doon, kaya pinupwera ko doon, si Pambansang Kamao na isang juror advocate. No? Tumpak naman si BP Leni. Transparency, accountability, people empowerment. Yan daw ang missing link sa ating gobyerno. Transparency, accountability, and people empowerment. Transparency and accountability, nakasaad po yun. Mismong sa saligang batas. No? Maging transparent at accountable. Public office is a public trust. Ngunit paano? Well, doon walang tumbok. Tumbok na batayan si VP Leni. Kasi paano? Ito yung power empowerment eh. Ang power empowerment lang na alam natin ay yung EDSA, revolusyon. Diba? Ang power empowerment na alam natin, people power, ay yun pong himagsikan. Pero hindi pa tayo, karamihan sa atin, namumulat ng talagang people power o empowerment ay yung pagiging juror natin sa hukumang trial by jury. Iyan ang people power exercise individually by each and every one of us in the courts on a daily basis. Diba? Pero Sabado at Linggo at mga holidays. Imagine po ninyo si Jesus Christ kung wala po siyang karapatan na humusga. Diba? He will come again to judge the living and the dead. Can you imagine Jesus Christ? Diba? Less the right to judge. Hindi na siya sovereign, di ba? Tayo, sovereign Filipino people without the right to judge in a trial by jury for the sovereign Filipino people. Alipin ang labas natin at yan ang nangyayari po sa atin sa mahaba ng panahon. Tumbak din si Senador Lacson. Tama ang mali. Ipaglaban ang tama. Paano? Wala di siyang tumbok. No? Wala di siyang tumbok na konkretong solusyon o konkretong panukala. At anong tumbok? Para maitama mo ang mali, jury justice system. Wala na iba. Wala na pong iba. Sinasabi nila pag naglagay ka daw ng matino o sa Malacanang, titino ng bansa, katarantaduhan yun. Di po totoo yun. Outright lie po yun. Half-truth and wholesale lie. Bakit ka mo? Okay. Palagay mo na, wala namang kaduda-duda na, well, halos lahat naman sila matino. Kulo. Okay, palagay mo ng pinakamatino si BP Leni. Ang matino siyang Pangulo. Ano ang magagawa ng katinuan niya sa Malacanang doon sa mga inaagawan na lupa? No? Sa Palawan. May magagawa ba siya bilang matinong Pangulo? Wala eh. Diba? Wala. Ano ang magagawa niya bilang matinong Pangulo doon sa mga inaagawan na lupain? Diyan sa Rizal. Diyan sa Cavite, Bacoor, Cavite. Malipay, Teres. Ano po? Yung sa Palawan, Caladyosing. Sa San Vicente. At halos sa buong Palawan. May magagawa ba siya? Wala, di ba? Sige nga. At hindi lang yan. Ano ang magagawa niya para tuldukan ng korupsyon? Kung hindi siya mangungurakot, tiyak, kawawa siya. Kasi yung mga tao sa paligid niya lang kikita ang magkakamal, ang manggigitata ng nakaw na kayamanan. Di ba? Or,
Pwede din merong magnanakaw para sa kanya. Kung siya mismo ay, kumbaga, nandidiri na magnakaw. Yung mga sekretaryo niya ba, di ba, palagay mo na, hindi siya nagnakaw. Ay, mga sekretaryo niya, hindi rin magnanakaw. Kung hindi magnanakaw yung mga sekretaryo niya, paano yung mga regional directors? Di ba? Hindi rin magnanakaw. Mapapanagot niya pag nagnakaw. Paano yung mga governors, mayors, senador, kongresista? Hindi rin magnanakaw. Bigla rin sila magiging santo, magiging matino. Tandaan po natin, ang deterrent ha, sa mga salot na kurakot, hindi yung death penalty, kundi yung certainty of penalty. Certainty that they will be prosecuted and jailed. Diba? Yun yung deterrent talaga. Pero kung nakikita nila na, pwede naman nating bayaran ng parking fee ang ombudsman. Pwede naman nating bayaran ng parking fee ang DOJ. Pag umakyat sa korte, pwede naman natin bayaran ng, o hindi man parking fee, no ha? Ang korte, outright dismissal na. Pwede naman pala katulad ng mga kaso laban sa mga Marcos at cronies nila, 34 anyos na, buhay pa. Diba sa trial by jury, matagal na 1 taon. Yung paglilitis, nako, matagal. On average, 4 na araw lang yung paglilitis. Ang matagal-tagal lang doon, yung ibinibigay na palugit para ang akusado ay makapaghanda sa kanyang depensa. 7 buwan. Yun na matagal. Apo? So, malinaw, ha? Malinaw. Na tumpak man si Ping Lacson na itama ang mali, ang tama, ipaglaban, pero hindi naman siya tumpak sa tanong, sa papaanong paraan. Diba? Hindi siya tumpak doon. Ang mas tumpak talaga ay si Senador Pacquiao. Kasi sabi ni Senador Pacquiao, gusto kong ipairal sa bansa ang hukumang trial by jury para patas ang batas para sa lahat. Sa muli, ako pa rin po inyong lagi nakanda maglingkod ni Sir Juro, Siksokit Kilatis Lagari po lamang. God bless us all. God bless Philippines.